Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong Facebook reel posted by News 5. Nakakatuwa. Ang galing ni Attorney Kaufman, yung abogado ni PRRD. Itong Philippine media na bias laban kay Tatay Digong. Nako, binakbakan ng gusto ni Attorney Kaufman sa confirmation of charges doon sa courtroom. Binabakbakan niya ang Philippine media. Kaya yung isang reporter ng mainstream media doon, hindi ko alam kung News 5 o ano, bakit mo kinikriticize ang media? Nako, ang sagot ni Attorney Kaufman, supalpal. O, pakinggan natin ha. Ito. Why do you always criticize the media in all of your presentations from day one? Why does the media always criticize my client? Full stop, end of story. Next question. Sir, Bakit kinikriticize mo ang Philippine media doon sa courtroom? Back to you. Why does the Philippine media always criticize my client, the former president? Kung ano ang itinanim, yun ang anihin. O, sige, isa pa. why do you always criticize the media in all of your presentations from day one? Why does the media always criticize my client? Full stop, end of story. Next question. Ano? Natauhan na kayo, no? Mainstream media. Akala nyo, kayo na lang ang pwedeng mag-criticize. Tingnan nyo, itong mainstream media dito. Wala man lang magandang, kahit nung presidente pa si Tatay Digong natin, binabakbakan nila ang ating Tatay Digong. Lalo na ngayon. Yung Marcos Jr. na dati tinatawag din nilang magnanakaw, diktador, o kung ano-ano. Ngayon, wala na. Ang gaganda kung ano ang magandang balita tungkol sa Marcos Jr. administration, yon ang hina-highlight. Kung anong masama sa Duterte, yun ang ibinabalita. So, hindi lahat ng panahon sa inyo. Kaya believe ako dito kay Attorney Kaufman. Ang galing sumagot. Bakit nyo binabakbakan ng kliyente ko? Bakit? Wala ba kaming karapatan na rumesba? From day 1, February 23, 24, 25, 26, 27, natapos na po kapon yung confirmation of charges. Pag nagsalita si Attorney Kaufman, talagang hina-highlight niya yung pagkabayas ng Philippine mainstream media. Kaya nagreklamo yun. So, natapos na yung confirmation of charges. Ano ang susunod na hakbang? Ano ang hihintayin natin na resulta? So, ang naintindihan ko lang yung confirmation of charges, parang piskalya dito sa atin. Dinidetermine kung may probable cause. So, I don't know kung meron pa bang susunod na hearing dito sa nasa pre-trial stage pa lang tayo. Kung dito sa Pilipinas, nasa preliminary investigation ang piskalya para tignan kung may probable cause, may krimen bang nangyari, at may posibilidad na ang inirereklamo ay siyang gumawa. So medyo depende rin sa reklamo. Nagtatagal kung minsan sandali lang, meron na kaagad resolusyon. So dito sa atin, kung nakita ng piskalya na walang basihan, ibasura niya na ang complaint, hindi na aakyat sa korte. Example, yung kay Risa Hontiveros,
cyber libel, sinampa niya laban kina attorney Topacio, Jason sa yung mga vloggers na DDS. Nakita ng piskalya, walang basihan, binasura. Wala na. Wala nang kaso sa korte. Ano ba yung umakyat sa korte? Yung I don't know, kay General Pukis, nasa preliminary investigation. Kung ano ang resulta, hindi ko pa alam. Pwedeng ibasura, pwedeng umakyat sa korte. Ang alam kong umakyat sa korte, yung reklamo ni former Governor Gwen Garcia laban kay E.B. Hugalbot. Nakita ng piskalya na may probable cause, kaya inakyat na nila sa korte ang kaso. So hindi pa yun ko na, tatalakayin pa ng korte. Yung kay June Abines, sinampan siya ng kaso ni General Torre, binasura ng piskalya, kaya walang kaso sa korte. Ganun yun. So ito, nasa pre-trial stage pa lang tayo. Yung nabasa ko is baka aabutin ng 4 to 6 years. Nako, bago kung makita na meron ngang posibilidad na may krimen na ginawa ang Pangulo natin, di aakyat sa trial proper. Kung abutin ng taon-taon ito, by that time, sample, 4 years, by that time, 85 na si Tatay Digong. Kung makalabas man siya, sasabihin ng pre-trial chamber na walang basihan, palabasin si Digong. Labas siya, 85 years old na. Hopefully, by that time, malakas pang ating Tatay Digong. Kaya, huwag muna tayong mawalan ng pag-asa. Habang may buhay, mayroong pag-asa. Patuloy lang tayo sa pagdarasal, sa kanyang safe. Total, natanggap niya na yung yan po ang importante, yung acceptance. Pag tinanggap mo na isang bagay, wala na, at least ka na. Naipasa kamay na sa Diyos, yung nangyari sa kanya, wala na. Kung anong mangyari sa kanya, okay na yun. That is acceptance. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panorin nyo ang video na ito. Muna ni ang gihatag na mo ngayon ni tatay, so gitabangan lang siya sa iyang anak. Muna ni ang atop ang karon. O karon muna ni ang atop sa tagaan na mo og gero ni tatay, so ang gyud kining diri tungod sa kadtong daghan nga hangin, kusog nga hangin og kadtong bagyo, gipanglupad na gyud ang uban, so nangayo siya og tabang. So muna ni ang itsura sa iyang atop. Kung karon managit sa pag-atop ang gihatag namo nga yero ang ante, so maayo na gid ang iyang atop. Nako ang akong pasalamat sa Ginoo o sa mga katabang kay kitabangan mi sa tao. Salamat sa Ginoo nga di namigid karon maulanan. O kay noon pila na day ni Salamat. ante, pila na day katuig ang inyong atop bago pa mo nakaatop karon nga? Tuiga. Oo.
Pila na dito katong karaan ninyo nga ato, pila dito katuig na. 30 na katuig. 30 na katuig, so bago pa mo nakapuli og atop. Karon pamigid na kaapuli kaya natagaan mi. Oo. Nagpasalamat gid ko og dako. Ay sunod. Oo. Sige. So nga naman sa sulod sa 30 katuig, wala mo nakapalit og sin. Saon gamuso raman. Oo. Usay na muso, usay wala. Oo, suguto bra sa pagkaon. Kuto ba sa pagkaon. Oo, so salamat kayo, te. Salamat sa